Anyway, the prosecution has been repeating the same lies. Panoorin kung paano mang-gaslight si Salvador Panelo na dating Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesperson ni Digongyo. The same surmises, the same speculations, the same allegations, using the speeches of the former president as evidence against him. Ngayon, sinisisi ni Panelo ang ICC prosecution dahil ginagamit daw ang mga naging admission at yabang noon ni Digongyo tungkol sa pagpatay. The problem with these people is that when the former president says, I will kill you, they take him literally. At siya pa ang may ganang magalit. Pero eto na nga si Galunggong at mukhang butiking mangkanor na si Panelo. For the first time ever, bigla siyang gumagawa ng bold attempt na i-interpret kung ano raw talaga ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Digongyo ukol sa mga pagpatay na ipinagmayabang ng huli. What he means by I will kill you is I will hunt you to the ends of the earth and prosecute you and clamp you to jail. Yun ang ibig niya sabihin. Okay. Now, sa defense, Ang siste, may video evidence tayo na katabi mismo ni Panelo si Digongyo noon sa Senado nang umamin ng huli na may mga pinatay siya. Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? So mas okay kung patayin sila kesa i-preso Okay sila. lang din sa kriminal, ma'am. So thank you for making that Bakit clear. alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pupunta? Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Yun Mr. ang Chair. gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat. So dito naman, marami daw siyang pinatay pero mga tinawag niyang mga kriminal. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. So just imagine kung ganyan ang utak ng mga corrupt na politiko ngayon. Eh di kawawa ang mga DDS kasi kapag pinaslang sila ng isang kasing siraulo ni Digongyo na politiko, eh napakadali nilang ideklarang mga kriminal at adik. Kasi lahat sila ay mga asal kriminal at adik, di po ba? Magtanong kayo sa Davao, mag go around,